Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 39. First time po kayong pumunta dito ma'am, at ito ang aking treat upang sabihin salamat sa pagbisita sa aming salon. Sa susunod papayag kaming singilin ka ng direkta, sabi ng manager ng salon at ngumiti. Napasulyap si Sabrina kay Rosa na mukhang nagulat pa sa kanya. She looked as if hindi niya maintindihan ang nangyayari. Salamat sa pagpunta, inaasahan namin na makita kang muli, dagdag pa ng manager at ngumiti. Iniabot ang kamay sa kanya para makipagkamay. Kanina pa nandoon sina Kian Hendricks at Rosa at binayaran ang mga bayarin bago ibigay ang mga serbisyo. Ngunit sa bilin ni Kian Hendricks, hindi nila dapat ipaalam o magkaroon ng clue si Sabrina kung ano ang mangyayari. Salamat madam, pagpapahalaga ni Sabrina, at tiningnan ang sarili sa salamin at saka sa magiliw ng ngiti ng manager. Ang ganoong oras at mga mapagkukunan upang pagandahin siya ngunit ginawa niya ito ng libre. Siya ay isang mabuting Samaritan kung gayon. Nagpasalamat din si Rosa at hinila si Sabrina. Tumalikod sila at pumasok sa boutique section ng salon. Ang buong complex ay pagmamay-ari ng isang tao. Mayroong isang salon para sa parehong mga lalaki at babae at isang boutique sa kabilang dulo nito. Isang makeup room ang naka-attach sa isang artist na alam ang kanilang trabaho. Pumasok si Rosa at pumunta sa section na may mga dinner gown. Isang sales attendant ang gumagabay sa kanila. Itinuro ni Rosa ang damit ng isang designer at hinila ni Sabrina ang kamay ni Rosa pababa. Dapat silang pumunta para sa isang bagay na katamtaman at hindi masyadong mahal. Ang pagkakaroon niya ng walang limitasyong card ni Kian Hendricks ay hindi nangangahulugan na hindi siya dapat maging maingat sa kanyang paggastos. Ang gown na itinuro ni Rosa ay ang pinakamataas na grade sa bayan at pinakamahal. Tiyak na nagkakahalaga ito ng milyon-milyong peso. Isa itong maroon gown na may mga kumikinang na bato na parang mga diamante ang lahat. Nagustuhan ito ni Sabrina, tiyak na magiging maganda ito sa kanya ngunit hindi niya ito kayang bayaran. Nakita ni Rosa na hinila pababa ni Sabrina ang kanyang kamay at tahimik na ngumiti. Hindi siya papasok sa boutique na ito kung wala si Kian Hendricks sa likod niya. Ano Sabrina? Pabulong na tanong ni Rosa, nagkunwari siyang hindi alam ang ibig sabihin ni Sabrina nang hilahin niya ang kamay pababa. Hindi natin kayang bilhin ang dress na ito. Let's go sa mas mura, bulong niya pabalik at nagsimulang maglakad palayo, hawak ang kamay ni Rosa. Ngunit tumanggi ang kanyang kaibigan na sundan siya. Hinila niya ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Sabrina at mukhang na-offend. Lumingon si Sabrina at kumindat kay Rosa, ngunit ibinaling niya ang kanyang mga mata para hindi makita ang kanyang mga mata. Nagtaka si Sabrina kung bakit ganoon ang ugali ng kanyang kaibigan sa kanyang mga anak nang mag-grocery sila. Kung makakita sila ng isang bagay na gusto nila at hilingin sa kanya na bilhin ito. Kung tumanggi siyang bilhin ito, hindi sila aalis sa lugar na iyon. Sa halip ay nakakunot ang noo nila at ikinulong ang kanilang maliliit na kamay sa kanilang maliit na dibdib. Ganyan talaga ang ugali ni Rosa ngayon. Tumawa si Sabrina at naglakad pabalik sa kaibigan. Bago siya makapagsalita ng anumang salita, nagtanong si Rosa, "Paano mo ako mapahiya ng ganito Sabrina? Hindi ba ikaw ang girlfriend ni Kian Hendricks? Ang pinakamayamang lalaki sa bayan at dadalo ka sa isang party kasama siya sa murang damit. Ni hindi mo alam ang halaga mo. Ayos lang, gusto kong magbihis ka ng pinakabagong edisyon ng mga designer gown, at huwag kang mag-alala tungkol sa pagbabayad,
nagkukunwaring inis si Rosa. Walang imik si Sabrina. Hindi siya nakahanap ng angkop na mga salita para isagot kay Rosa. Nakatayo lang siya at pinanood ang kaibigang kausap ang tindera. Siya ang tunay na babae ni Kian Hendricks at kailangang magmukhang cute para sa kanilang unang party na magkasama. Ngunit ayaw niyang gumastos ng pera nito nang walang ingat. Tinapos ni Sabrina na subukan ang damit na iyon at hindi siya pinayagan ni Rosa na magpalit. Mukha siyang maganda at prinsesa. Namula si Sabrina nang makita ang sarili sa salamin. Hiniling sa kanya ni Rosa na ireserba ang pamumula hanggang sa makita siya ni Kian Hendricks sa damit. Hiniling niya sa isang makeup artist na lagyan ng light makeup si Sabrina. Habang ginagawa iyon, nagpadala siya ng mensahe kay Kian Hendricks na pupunta na ang kanyang kasintahan. Napangiti si Kian Hendricks. Nasa engagement venue na siya at kasama niya ang diamond ring. Nandoon ang lahat at naghihintay sa pagdating ni Sabrina. Nagpasalamat siya kay Rosa at sinabing babayaran niya ito. Pagkakuha ng phone niya ay tinawagan niya si Sabrina. "Hello, darling," sabi kaagad ni Sabrina pagkasagot niya ng phone. Kanina pa siya naghihintay ng tawag nito. "Hello mahal ko, nasaan ka?" Tanong niya na parang hindi niya alam kung nasaan na siya. "Nasa J&D boutique ako actually. Nandito si Rosa sa akin at nag-shopping kami ng konti," wika niya. Mapapabuntong hininga si Kian Hendricks kapag nakita siya ng gabing iyon. "Ayos lang, pinapunta ko ang aking driver para sunduin ka kaagad. Maghintay ka lang, makikita ka niya sa loob ng ilang minuto," bilin ni Kian Hendricks. Nang ibalik ni Sabrina ang kanyang telepono sa bag, tinanong ni Rosa kung si President De Silva iyon. Sabi ni Sabrina oo. Sinabi ni Rosa kung ganoon, bibisita siya sa banyo. Maaaring umalis si Sabrina pag dumating ang driver. Sabi ni Sabrina okay. Umalis si Rosa sa buong pananabik at ginamit ang pinto sa likod, nagpunta sa kanyang sasakyan at pinaandar ito. Halos hindi pa umaalis si Rosa sa lugar nang dumating ang driver. Kaya hindi nagtagal, naisip ni Sabrina. Naghihintay ba ang driver sa backyard? Tumayo siya at sumakay sa kotse. Umiti ang driver, ang future madam ay isang anghel. She looked so impeccable and pretty. Maswerte ang eldest master na nagkaroon ng ganito kagandang babae. Guwapo siya at ang ganda ng babae niya. No wonder sobrang cute ng mga anak nila. Sa loob ng 5 minutong biyahe, nagmaneho ang driver sa isang hardin. May nakita siyang ilang sasakyan at ang ilan sa mga ito ay pamilyar sa kanya. Ang buong lugar ay pinalamutian ng mga bulaklak. May talon na gawa ng tao sa dulo. Kahit saan ay may amoy ng bulaklak na rosas. Maliwanag ang liwanag at nagtaka si Sabrina kung bakit hindi siya nakapunta rito noong malamig na gabi. Ang lupa ay mukhang malawak at mayroong isang event hall na matatagpuan sa malapit. Tumingin siya sa bulwagan at nagtaka kung bakit hindi siya pinapasok ni Kian Hendricks. Anyways, naglakad siya palapit at nakita niya ang 2 bodyguard na nakatayo sa labas ng pinto. Bahagya silang yumuko sa harapan niya at hinawakan ang pinto para makapasok siya. Pumasok si Sabrina at nagulat siya nang makita kung saan madilim. Siya ay natakot. Gusto niyang tumalikod at mag-walk out nang biglang tumama sa kanya ang spotlight. Ang ilaw ay sa kanya lamang. Lalo siyang natakot at naguguluhan. Hindi pa rin sigurado kung ano ang nangyayari, binabaybay niya ang kanyang mga hakbang pabalik. Hindi niya makita ang lampas sa nakabilog na liwanag sa paligid niya. Marahil ay may nakatingin sa kanya mula sa dilim. She was still in that frightened mode nang bigla niyang makita si Kian Hendricks na naglalakad palapit sa kanya. Naka-on din sa kanya ang spotlight, mukha siyang napakarilag tulad ng isang prinsipe na umakyat sa trono. Nakasuot siya ng designer red suit at black pants. Ang kanyang buhok ay kumikinang at ipinasok niya ang isang kamay sa kanyang pantalon na pinulot habang naglalakad siya papalapit at nakatayo sa kanyang harapan. "Anong nangyayari dito, Kian Hendricks?" Tanong ni Sabrina, sa sobrang hindi sigurado kung saan siya nakatayo. Naglakad si Sabrina para tumayo sa harapan niya at tinitigan siya ng mahinahon nang walang sinasabi. Mukha siyang maganda, hinangaan siya.
Para siyang isang prinsesa na makikilala ang kanyang manliligaw, ang Crown Prince sa isang royal visit. Habang naghihintay ng sagot si Sabrina, bigla niyang nakita si Kian Hendricks na lumuhod at binuksan ang isang pulang kahon na hugis puso, na matatagpuan sa loob ng kahon ay isang velvet couch na naglalaman ng 20-carat gold ring. Napatulala si Sabrina. Isang singsing. Bibigyan siya ni Kian Hendricks ng singsing. Napatitig ang mga mata niya sa singsing na nasa box at unti-unting ibinalik ang tingin sa mukha ni Kian Hendricks. Tinanggal ni Kian Hendricks ang singsing at inilagay niya ito sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo. Bibigyan mo ba ako ng kasiyahang maging asawa ko? Tanong niya. Nakaluhod pa rin, tumingin siya kay Sabrina. Nangilid ang mga mata ni Sabrina. Hindi niya namamalayan na inilapit niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig, tinatakpan ng nakanganga niyang mga labi. I love you Sabrina, marry me. Sabi pa ni Kian Hendricks. Sinubukan ni Sabrina na pigilan ang mga luha, si Kian Hendricks ang nagpo-propose sa kanya. Gayunpaman, sa natarantang estadong iyon, iniunat niya ang kanyang left ring finger at isinuot ni Kian Hendricks ang singsing. Tumayo siya at niyakap siya. Nag-tiptoed siya at hinalikan siya. Pumalit si Kian Hendricks, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang slim waist, hinawakan ang kanyang mga labi. Saktong bumukas ang ilaw at bumaba ang mga talulot ng rosas sa dalawang magkasintahan. May mga palakpakan ngunit ang magkasintahan ay tila nawala sa kanilang mundo. Tila tumahimik ang lupa habang mapusok ang paghalik nila sa isa't isa. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng mga talulot ng rosas hanggang kay Sabrina, nahihiyang humiwalay at ngumiti. Umiti din si Kian Hendricks. Nawala sila, nakatingin sa mata ng isa't isa. Lalong nagpalakpakan ang mga taong naroroon, sa wakas, tumingin sa ibaba si Sabrina, nahihiya upang patuloy na tumingin sa kanyang mga mata. Noon niya nakita ang mga taong naroroon. Nandoon si Jake kasama si Rita. Mukha silang mag-asawang in love sa isa't isa. Naroon si Lance sa piling ng isang babaeng hindi pa nakikilala ni Sabrina. Nakangiti si Rosa. Napapikit si Sabrina, o Rosa na alam na niya. Nandoon si Paula, pinsan ni Kian Hendricks kasama ang isang lalaki at lahat sila ay nakangiti. Naiintindihan na ngayon ni Sabrina kung bakit iginiit ni Rosa na maganda siya. At saka, kailan siya dumating. Diba sabi niya pupunta siya sa restroom habang hinihintay niya ang driver niya. Let's have a toast to celebrate Kian Hendricks and Sabrina's engagement, deklara ni Jake. Naglakad ang lahat umiwas at kumuha ng baso habang binubuhos ang alak. Dalawang sulyap si Kian Hendricks, isa para sa kanyang sarili at isa pa sa kanyang magandang fiancé. Nagsalin siya ng wine at binigyan ng isang baso si Sabrina. Para sa inyong kalusugan at kaligayahan na magkasama, sigaw ni Lance at itinaas ang kanyang baso at ang iba ay nakiisa nang marinig ang tunog ng pag-click ng glass sa isa't isa. Pinag-krus ni Kian Hendricks at Sabrina ang kanilang mga braso sa siko bago uminom ng wine. Napakagandang tanawin ng maalab ang simula ng party. Si Sabrina ang pinakamasayang babaeng naroroon. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ang intensyon ni Kian Hendricks sa kanyang isipan nang magtanghalian sila sa kanyang opisina. Congratulations Sabrina, sabi ni Rita at lumapit, binigyan siya ng matamis na yakap. Natuwa si Sabrina at hinawakan siya ng ilang minuto bago siya binitawan. Sa company ni Kian Hendricks, sinasabi nila ang ilang mga salita sa lahat ng naroroon. Nang makarating sila sa harap ni Rosa, nakangiti ito ng 1 megawatt ng ngiti. Ikaw ay bahagi ng sorpresa Rosa, at hindi ka nag-iwan sa akin ng isang palatandaan, sumbong ni Sabrina. Nagkibit balikat si Rosa at hindi ipinagtanggol ang sarili. Siya ay kumikilos ayon sa aking script. Ito ay sinadya upang maging isang surprise, at gusto kong ito ay lumitaw kaya, sabi ni Kian Hendricks. Umiti si Sabrina at hinawakan ang kamay ni Kian Hendricks. Deserve mong maging masaya Sabrina at masaya ako para sayo, sabi ni Rosa at binati sila. Pero pagdating nila sa harap ni Lance, nakita nila si Lance na nakatayo habang nakapulupot ang mga braso sa baywang ng isang babae. Nagmumukhang romantiko ang tanawin. Tila nasiyahan at komportable ang babae sa pagkakayakap ni Lance sa kanya.
Si Kian Hendricks, na hindi sinusubukang ipahiya ang masayang kapaligiran, ay ngumiti at nakipagkamay sa babaeng nakatayo kasama ni Lance. "I'm Kian Hendricks de Silva," simpleng pakilala niya at sumagot ang babae, "I'm Charmel." Parehas siyang ngumiti kay Sabrina at nakipagkamay dito. "Congratulations once again," sabi ni Charmel, at pinahahalagahan at pinasalamatan siya ni Sabrina. "Salamat sa pagpunta," na-appreciate din ni Kian Hendricks ang presensya niya bago lumayo. Ngunit binigyan ni Sabrina ng malamig na titig si Lance bago hinayaang kunin siya ni Kian Hendricks. Naintindihan ni Lance ang ibig sabihin ng titig na iyon. Sinasabi niya sa kanya na huwag gumawa ng anumang nakakatawa. Ginagawa niya yun para sa kaibigan niyang si Rosa. Habang sunod-sunod na nakikipag-usap ang magkasintahan sa panauhin, nalulungkot si Rosa. Hindi niya mapigilang mapasulyap kay Lance. Ilang beses na nagtama ang kanilang mga mata at ang bawat isa ay nagkukunwaring hindi nakikita ang isa't isa. Hindi niya matukoy ang uri ng relasyon ni Lance at ng babaeng iyon na tinawag ang kanyang sarili na Charmel. Imposibleng nililigawan siya ni Lance. Hindi ito ang babaeng nakita niya kay Lance noong araw na dumating siya sa ospital. Iba ang isang ito. Hindi siya posibleng maging isang Casanova magdamag. Reserved siya at hindi yung tipong naghahabol ng kahit ano sa palda. Siya ay maingat na nanunood at tingnan kung ano ang kanilang pakikipag-ugnayan. Kung ano man ang maisip niya, iyon ang magiging tunay na estado ng kanilang relasyon. Palipat-lipat ang tingin ni Sabrina sa kaibigan. Parang naliligaw siya. 2 beses niyang nakita ang nagnanakaw niyang sulyap kay Lance. Ito na sana ang pinakamagandang oras para ayusin ang mga bagay sa pagitan nila, ngunit dumating siya sa piling ng ibang babae. Hindi niya alam kung bakit ginagawa ito ni Lance, pero alam niyang mahal pa rin ito si Rosa. Maaaring ginagawa niya ito upang saktan ang kanyang damdamin o bilang kabayaran para sa kanyang walang awa na saloobin sa kanya. Ngunit walang sinasabi sa isa't isa sina Lance o Rosa. Hindi man lang nag-hello. Ang bawat isa ay nagpapanatili ng kanyang distansya. Nagkaroon ng sayaw sina Kian Hendricks at Sabrina at sumama ang iba. Sadyang umiwas si Rita na makipagsayaw kay Jake at medyo nahihilo daw. Ngunit nagsisinungaling siya. Matapos siyang bastesin kanina sa presensya ng kanyang kasintahan, hindi niya maisip na sasayaw ito. Kung hindi siya personal na inimbitahan ni President De Silva, hindi siya pupunta. Ngunit iginagalang niya ito ng husto at pagkatapos ng sinabi ni Luciano kay Sabrina at sa kanyang mga anak noong nakaraang araw, natuwa siya nang sabihin ni Kian Hendricks na may party siya para kay Sabrina. Kumuha ng unan si Rita at umupo, nakatitig at nakangiti sa magkasintahan. Siya ay nagpapasaya sa kanila at hiling sa kanila ang pinakamagandang kaligayahan sa mundo. Sumali ang iba. Hindi man lang nagtanong si Jake kung isasayaw siya ni Rita. Pinuntahan niya si Rosa na tila walang kasama. Akala niya ay nililigawan siya ni Lance. Ngunit marahil, ito ay isang oversight. Kasama ni Lance ang isa pang magandang babae at tila hindi nasusulyapan si Rosa. Si Paula ay kasama ng kanyang nobyo, si Lance kay Charmel, si Jake kay Rosa. Si Rita lang ang naupo at nanood. Dahil nakita ni Lance na sumasayaw si Rosa kasama si Jake, hindi siya komportable. Alam niyang playboy si Jake. Ayaw niyang akitin niya si Rosa sa kanyang alindog at ilayo ito sa kanya. Pero kailangan niyang magpanggap na parang walang nangyayari. Kung tutuusin, break na sila, and logically speaking, hindi siya dapat magselos dito. Pero paano siya nakakasigurado na hindi pa rin ito umiibig sa kanya ng pasikreto? Gusto niyang i-verify at gagawin niya ito. Habang ang sayawan ay nakaupo lang si Rita at nagmamasid sa malayo. Nakita niyang hindi lubusang nakakonsentrate si Rosa sa pagsasayaw. Ang iba naman ay masayang sumasayaw kasama ang kanilang mga babae, lalo na si Kian Hendricks na hindi umaalis kay Sabrina ang mga mata. Pareho silang hindi namalayan na may iba na pala. Sila lang ang nakakaalam sa isa't isa. Nang magdilim na, nagpasya silang maghapunan at tapusin ang simpleng pagtitipon. Umalis na ang lahat para kumain maliban kay Rosa. Nakita niya ang ilang mga hindi nasagot na tawag sa kanyang telepono at nagpas siyang tumawag muli.
Sila ay mula sa kanyang ina at sa kanyang kapatid. Nakita siya ni Lance na mukhang naguguluhan at nagtagal sa paligid ng bulwagan, hindi gumagalaw sa seksyon ng restaurant. Ano kaya ang pinagmumukha ni Rosa? Maya-maya pa ay dumating na si Charmel. Hindi niya nakita si Lance at bumalik para tingnan kung bakit hindi siya sumunod. Nakita niya itong nakatayo ilang distansya mula kay Rosa ngunit hindi ito kinakausap. Nahulaan niya na may something kay Lance at Rosa. Si Rosa ay nagnanakaw ng mga sulyap sa kanya at si Lance ay palaging nakatingin sa kanyang direksyon. Di ka ba sasama sa hapunan? Tanong ni Charmel at napatingin si Rosa sa pinanggalingan niya. Alam niyang nakatayo malapit si Lance at kahit papaano masarap ang pakiramdam niya. Hindi niya alam na muli siyang hahanapin ni Charmel. Sumirit siya sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin at tinitigan siya. Naramdaman ito ni Lance at alam niya ang pinakamahusay na oras upang subukan ang kanyang emosyon tungkol sa kanya noon. I was expecting na babalik ka para hanapin ako. Sabi ni Lance at hinila si Charmel sa sarili. Nang hindi naghintay ng isa pang minuto, inilapat niya ang mga labi niya sa labi niya at sinimulan siyang halikan. Hindi alam ni Charmel kung bakit biglang ginawa ni Lance ang ginawa niya, pero nagustuhan niya pa rin. Hinalikan niya ito pabalik, ang maamong halik ay nauwi sa isang bagay na madamdamin habang iniikot ni Charmel ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg, at walang pakialam na nakatayo si Rosa at nakatitig sa kanila. Nakaharap si Lance kay Rosa habang nakatalikod si Charmel sa kanya. Hinahalikan niya si Charmel pero nakatingin siya kay Rosa. Sinadya niya itong gawin para hindi siya masaya. Hindi umiwas ng tingin si Rosa bagkus ay tinitigan silang dalawa. Para siyang nasusuka ng dugo. Nanatili siyang nakatitig at mas lalong naging passionate si Lance kay Charmel at nakikipagtulungan siya dito. Naging berde ang kutis ni Rosa at naging pula ang kanyang mga mata. Naikuyom niya ang isang kamao at umirap kay Lance. Naging irregular ang heartbeats niya, siya ay galit at lubos na nalilito. Lumayo siya pero hindi papunta sa restaurant. Pumunta siya sa restroom at umiyak. Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Bakit ginagawa ito ni Lance sa kanya? Ano ang nagawa niya na hindi kayang patawarin at kalimutan? Sinasaktan niya siya, ginagawa niya itong hindi mahalaga sa kanya. Sinusubukan niyang ipakita na hindi niya alam na nabubuhay pa siya. Siya ay hindi pinansin niya sa buong party at sa panahon ng sayaw. Ngayon ay hinalikan niya ang kanyang babae sa harap nito. Kahit na sila ay nagde-date, maaari siyang manatiling nakalaan hanggang sa sila ay mag-isa. Umiyak si Rosa at madudumihan sana ang kanyang make-up kung hindi ito waterproof. Nang hindi na siya makaiyak ay suminghot siya. Si Lance naman ay umatras kay Charmel nang makaalis si Rosa. I'm sorry for taking advantage of you, aniya at maingat na inalis ang mga kamay nito na pumulupot sa leeg niya. Parang nahihiya si Charmel. Samantalahin siya. Hindi ba't hinalikan niya ito dahil sa interes? Siya ay nawala at tulala. Let's go for dinner, sabi ni Lance at nauna sa kanya papunta sa restaurant. Akala niya ay sumama si Rosa sa iba nang lumayo ito. Ngunit hindi niya ito nakita at umupo siya. Ganon din ang ginawa ni Charmel at naging uncomfortable si Sabrina. Nasaan si Rosa? Napatingin siya sa balikat ni Lance sa direksyon na pinanggalingan ng huli at ni Charmel ngunit hindi niya nakita ang pagdating nito. Nasaan si Rosa? Pabulong na tanong ni Kian Hendricks kay Sabrina. Halos kalahati na sila sa hapunan at hindi pa nagpapakita si Rosa. Magtatanong pa sana siya pagkatapos ni Lance at Charmel nang makita niyang pumasok sila. Ayos lang ba ang lahat? Hindi ko rin alam, sagot ni Sabrina. Hindi na muling umimik ang dalawang magkasintahan. Nang hindi na makayanan ni Sabrina, tumingin siya kay Lance. Alam mo ba kung nasaan si Rosa? Tanong ni Sabrina. Tinitigan siya nito, siguradong gusto ng sagot mula sa kanya. Nakita na ni Lance si Rosa na papalapit na nakabusangot ang mukha. Maaaring naghilamos siya ng mukha ngunit hindi niya mapigilan ang mapupulang mga mata at mapupungay na mukha. Rosa, sino si Rosa? Balik tanong ni Lance kay Sabrina. Umalis ang lahat, sumakay sa kanilang sasakyan.
Sumakay sina Kian Hendricks at Sabrina sa sasakyan ni Kian Hendricks at hinatid sila ng driver patungo sa kanilang mansyon. Nakapatong si Sabrina sa katawan ni Kian Hendricks. Siya ay naging fiancé niya at ang pag-iisip tungkol dito ay nagpapatamis sa kanyang pakiramdam. Bakit sinasaktan ni Lance at Rosa ang isa't isa? Tanong ni Kian Hendricks. Hindi pa rin siya tumitigil sa pag-iisip kung ano ang isinagot ni Lance kay Sabrina na sino si Rosa. Paano niya masasabi iyon tungkol sa babaeng minsan niyang minahal? Hindi maganda ang ekspresyon ng mukha ni Rosa nang umalis sila. Hindi siya magkakamali kung medyo related kay Lance ang dahilan nito. Hindi ko alam, pero mahal na mahal ni Rosa si Lance, sagot ni Sabrina. Nakita niya ang kanyang mga mata at ang kanyang nagnanakaw na tingin kay Lance. Hinangad niyang muli itong mayakap. Siya ay upang ayusin ang mga bagay-bagay at trabaho sa pagitan ng mga ito, ngunit ang huli ay tila hindi nagbibigay sa kanya ng isang pagkakataon. Mahal din siya ni Lance. Mahal niya pa rin siya sa aking obserbasyon. Kung nagmamalasakit pa rin siya sa kanya, inaasahan kong gagawa siya ng mas matapang na hakbang para maibalik siya, sabi ni Kian Hendricks. Oo, sabi ni Sabrina at hindi na muling nagsalita. Hinaplos ni Kian Hendricks ang kanyang kulot na buhok at nakaramdam ng gutom sa kanya noong gabing iyon. Ipinatong ni Sabrina ang kanyang ulo sa kanyang dibdib, nalalanghap ang kanyang panlalaking pabango. Siya ay may kahangahangang katawan at kaakit-akit na aura ng lalaki. Ibinaba ni Lance si Charmel sa kanyang address. Hindi siya bumaba ng sasakyan bagkus ay sinulyapan siya ng mapangakit. Uminom siya ng kaunti kaysa karaniwan ng gabing iyon. At nagkaroon siya ng urge para sa isang lalaki. Dapat ay nababasa ni Lance ang kanyang isip at sinasamahan siya ng gabing iyon. Pagkatapos ng lahat, kapag tapos na, maaari pa rin niyang gawin ito. Hinintay siya ni Lance na bumaba para makapagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Pero ayaw ni Charmel. Nilingon niya ito at nakita niya ang mga mata nito at ang pagmamakaawa nito. Wala nang mangyayari ulit sa pagitan natin. At gusto kong maunawaan at pahalagahan mo na magkaibigan pa rin tayo, deklara ni Lance. Hindi siya sumagot bagkus ay inilipat niya ang kamay sa sinturon nito. Gusto niya ang bagay na iyon na tinitirhan niya sa loob ng rehiyong iyon. Ngayong gabi lang Lance, at hindi na kita hihilingin pa. Please, pakiusap ni Charmel. Hinawakan ni Lance ang kamay niya at itinapon iyon. Stop this nonsense Charmel, or I won't give you a face again, babala ni Lance sa malamig na tono. Nagawa na natin ito noon Lance. Hindi mo ba natatandaan kung gaano kasaya ang naramdaman natin noong nakaraan pagkatapos nating gawin ito? Sinusubukang pukawin ni Charmel ang kanyang interes at hawakan muli ang kamay nito, ngunit inaresto ni Lance sa kalagitnaan. May mahal akong iba. Hindi na ikaw, sagot ni Lance at binuksan ang pinto, humakbang palabas at naglakad para hawakan ang pinto para lumabas si Charmel. Lumabas siya ngunit tumayo sa harap ni Lance, mukhang agrabyado. Gusto ko nang makakasama sa gabi Lance at mas gugustuhin ko na ikaw yun hindi ibang tao. Higaan mo ako please, pakiusap ni Charmel. Mas gusto kong maghanap ka ng iba, dahil hindi ako available for hire, singhal ni Lance sa kanya. Nakakaramdam na siya ng inis. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin Lance? Dahil ba kay Rosa? Tanong niya, nangingilid ang mga luha niya. Hindi naman siguro dahil kay Rosa na humindi ito sa kanya. Nakatingin sa kanyang mga mata, sumagot si Lance, oo, dahil kay Rosa. Mahal ko siya, at maingat na inilalayo siya sa kanyang sasakyan at isinara ang pinto. Lumapit siya at pumwesto sa likod ng manibela at mabilis na nagmaneho. Sapat na siyang nasaktan niya. Ang pinakamaliit na magagawa niya ngayon ay ang masangkot sa isang sexual na gawain kasama si Charmel. Ang kay Nancy ay isang pagkakamali. Hindi niya ito gagawin sa iba hanggat tumitibok pa rin ang puso niya para kay Rosa. Baka nagkamali siya na hinalikan si Charmel ng mapusok. Iba ang iniisip niya ngayon, at gusto niyang magmahalan sila. Nalungkot si Rosa. Siguro dapat na niyang itigil ang pagmamahal sa kanya. Ano ang silbi ng pagmamahal sa isang tao at paghahanap ng paraan upang makipagkasundo sa kanya, kapag gumawa siya ng isang bagay na nakakahiya sa kanya?
Nakahanap na siya ng ibang babae at nagpatuloy sa kanyang buhay. Bakit siya dapat makaalis sa isang lugar at huwag hayaang maghilam ang sugat? Panahon na para hayaan ang nakaraan na manatili sa nakaraan. Nasa nakaraan niya si Lance at iiwan siya doon. Hindi niya maalala kung sino si Rosa, seryoso na yan. Hindi niya alam kung sino si Lance simula ngayon. At dito na po, nagtatapos ang part 39 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdulkadir of Bahrain, Adelita Shirikian of Jerusalem, Israel, Marian Sushon of America, Mary Ann Bakat of Abu Dhabi UAE, Nelly Gallo of Canada, Abun Shoji of Japan, Anna U. Powell of Florida, USA, Evangeline Caballero of Kuwait, Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA, Evain Loha of Hong Kong, Annalisa Trinidad of Guagua, Pampanga, San Matias, Minda Adlawan of Davao City, Marivic Barquil of Kuwait, Lorena Barbosa of Moscow, Russia, Luz Tua of Israel, Trinda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Teoni Villaris of Hong Kong, Simpatica of Singapore, Darkman Ed at Mimi of Canada, Devora Valdez of Singapore, Diana Francisco of UAE, Connie Maximo of Taiwan, Catherine Asaha of Kuwait, Jasmine Ramos of Abu Dhabi UAE, Annalisa Jamie of Saudi, Deds Adam of UAE, Annalisa Soldanya of Kuwait, Edita Barrientos of Saudi Arabia, Fiel Daliwan of Singapore, Janice Lunhas of Qatar, Jane Zinyu of Riyadh City, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Jane Gupit of Batangas City, Judy Char of Kuwait, Jean the Best of England, Harnaba Duli of Saudi Arabia, Helen Tambanilo of Bahrain, Zenaida Porter of Australia, Hala Aguilan of UAE, Karen May Plato of Hong Kong, Merlin Thomas of Bahrain, Maria Renbuentipo of Uniza Al-Qasim KSA, Via Nika Sagde of Kuwait, Nitz Reyes of Kuwait, Naranjo Luz of Hong Kong, Nympha Tolentino of Hong Kong, Maria Luningning Fabre of Brunei, Castaneda Jane of Macau, Cheryl Pastor of Hong Kong, Blessy A. Vitrio of Cyprus, Europe, Brigada Arconado of Hong Kong, Sia Sampok of Riyadh, Saudi Arabia, Cheryl Crofts of Australia, Coco Alcos of Germany, Elorder Dades Linkay of Hong Kong, Concepcion Zingabo of Qatar, Chiang Lo of Hong Kong, Elisa Orivilio of Barcelona, Spain, LV Canlubo of Batangas, EJ Cat of Hong Kong, Flor Arcega of Ambulong, Batangas City, Gemma Cubila Geraldo of Cyprus, June Gwyneth Igorot Country Sounds of Hong Kong, Hayane of Japan, Janine Castaneda of Casantaan, Urdaneta, Pangasinan, Jen Pitao of Qatar, Thailand 21 of Hong Kong, Tesel Ignacio of Hong Kong, Julie Bodoy of Italy, Marshall Lemery of Israel, Manang Mary's Channel of Oman, Maricel Love of Doha, Qatar, Mariam Hilario of Hong Kong, Melanie Isidro of France, Marivic Mauricio of Hong Kong, Meloji Sago of Singapore, Margarita Obunia of Dubai, Maria Cristina Uding of Riyadh KSA, Manette Chavez of San Diego, California, USA, Mary Grace Galen of Riyadh KSA, Mayu Calamente of Qatar, Maricel Dela of Hong Kong, Zenaida Bolo of Riyadh KSA, Rodever Magallanes of Hong Kong, Rovlin Gamboa of Taiwan, Vilma Abrium of Macau, So Mendoza of Abu Dhabi UAE, Rowena Bandong of Macau, Putri Bungso of Riyadh KSA, Ray Jane Costa of Casantaan, Urdaneta, Pangasinan, Reynaldo Castaneda of Cabuloan, Urdaneta, Pangasinan, Olivia Dupagan of Singapore, Deleth Sevilla and Renan Sevilla of Alhambra, Los Angeles, California, Thea Williams of New Jersey, USA, Ludi Fan of Australia,
Lorna Bayunas of Qatar, Tuisita de la Cruz of Riyadh KSA, Mercy Hernandez of Israel, Neri Uy of Hong Kong, Kenta Hamamoto, Fe Cruz, Vladimir Casimo, Glyceria Salab, Rex Roy, Jules HL101, Gemela Dumasil, Elsa Maestro, Jelon Dennis Ruiz, Gloria Cha of Quezon City, Gina Judy Adan, Josie Silva, Ruth Meru of Taiwan, Sheila Rubio, Zenaida Abo, Tin Oronan Updates, OFW Adventures 404, Patsy CP, Reina Roque, Mari Lupanerio, Gina Olan, Amalia Capati, Jacqueline Pascual, Elisa Mendoza, Mary Grace Patricio, Sunida Abo, Arlene Esdava, Alia Garbawi, Arceli Alvaro, Angelo Cabrera, Alan Van Dinter, Alma Estures, Adnol Alods, Alma 1027, Angelica Fabroa Montajes, Azumi 12 Gamang, Alma Buena, Angelo Fuchs, Boots Gabriel, Boleza Buenaventura, Bibilin Ramirez, Begs General Uding, Beth Fernandez, Dear Lady Love TV, Debbie De La Roca, Shunli Diaries, Love Top Secrets, Twin Angels TV, Churito Flores, Conchita Alcos Rage, Cynthia Neva, Carmel Tagupa, Cher Blanche, Charlene Canete, Comwat May 2020, Dina Moises, Divina De Guzman, Delia Kinain, Dorsey Mendoza, Didang Soaban 03, De La Cruz Aloha, Ellen Juanilo, Eve Tisoy, Esther Serdancilo, Emerita Ariola, Eileen Montalbo, Edna Vinger, Aditha Barrientos, Elizabeth Plagaria, Gloria Abihiro, Femalig Onlina, Francis Grace Villegas, Fena Veras, Raquel Calao, Feli Upai, Grace Soco, Feli Cockle, Girly Bautista, Jenny Cabanca, Spice 221, Gemma Valmonte of Hong Kong, Gloria Balan, Jin Kyle Alonzo, Girly Gina, Margarita Lagumbay, Grace Soco, Imelda Palma, Grace Villarta, Hani Habibi, Sons OFW Vlog, Helen Santiago, Imelda Palma, Sassy TV, Imelda Castillo, Jenny Joy Ruiz, Juliet Tamayo, Rose Bulak, Jeff Felgayo, Jomelon Angelical, Jennifer Bilo, Jeannie Malig On, Jeliv Guevara Ganello and Family, Prince Ravai Olive Apple, Papa Apple, Jake Osmond and Daddy Sam, Jussie Baking, Vilma Laganzad, Jennifer Alamada, Joyet Barrientos, Kat Pablo, Leilani Cordero, Leonora Laban, Rina Ayo, Teresita Arevalo, Luz Templo Nuevo, Deleth Ace-Veda, Lena Palail, Lorna Friele, Teonila Montemayor, Leonard Brown, Delen Aquino, Lucila Man, Lynn Morales, Teja Sabihon, Marizel Varona, Madel Fuerzas, Merlon Basarte, Mirna Catinina, Miss B, Marivic Malyosa, Madam Tinapay, Melody Espanola, Maricar Martinez, Mary Jane Ralutin, Make a Story, Marcus TV, Marites Laduon of Israel, Malu Gakyusana, Mavic Mauricio, Maria Felisa Pechan, Melvin Medjano, Maria Bing Tolentino of Hong Kong, Norlene Colina, Nenito Osada, Neri Javier, Nelly Ibanez, Rosemay Oxen, Rowena Blancada, Rhonda Carion, Razel Gin Caliaen, Remilin Saliad, Rosie Paquiausi, Tejilan Santos, Ruth Tambagahon, Rubili Balbon, Rosita de la Torre, Rodney Santiago, Raquel Epe, Regina Ward, Sydney Hassam, Sherlon Reneba, Shirl Pasakay, Sazith Oikawa, Susan Naval Castro, Susan Veril, Shanine Linas, Teresita San Luis Malyari of Italy, Vilma Sakin, Vina Angeles, Vilma Mariano, Yasrina Abdullah, Ruby Pedrajas, Yams, Zed to Go, Marietta Minada of Negros Occidental, Elsa Dishman of Kentucky, USA, Aida Silvestre, Marisa Vinals, Marifi Juarez of Riyadh, Saudi Arabia, Maribela, Maricel Lara, Rose Labor, Maribel Montajes,
Sur Aida Minalin Raja Muda Makagkalat Salmo of Upper Bikutan Taguig City. Aloha de la Cruz. Angela Villapa Sibayan at sa mama niya na si Jesusa Sibayan of Villamor. Evelyn Leopoldo. Eileen Paloa. Jana Ray Castaneda of Dubai. Nancy Arena of Macau. Angela May Texon. Diane Lauretti. Celine Piger. Christine Cotivo of Aman. Malu Pineda of Dubai. Lilian Madria. Alma Chano Padsuyan. Loida De Castro. Marlene Lopez. Lerma Carbunco. KW Star. Mary Lou Antipwesto of Tagum City, Davao. Mariam Dulay Carion. Takila Yakan. Jergine Alvanes. Josh Lee. Rodrigo Alvarado. Rose Ellen Fernando. Therese Vivian Cotahan. Aida Bormilado of Iloilo City. Zia Lee Aquino of Kuwait. Edison Cadawas. Irene Garcia. Yuyu of Riyadh, Saudi Arabia. Tapina Maris of Antipolo City. Cheryl Bunye of Kuwait. Jerilyn Manian. Betty Losnung. April Neria. MRFM Fertz. James Peter Judila. Lynn Chain. Annie Brown. Norhana Pagayaw of Saudi from Matalam, North Cotabato. Juvilin Salisali of Singapore. Perlita Bagayan of Hong Kong. Selma Franco Villa Cruces of Spain. Josephine Bautista. Rowena Vargas at sa kanyang pamilya sa Rizal. Joy Serrano of Saudi. Samar Biang of Kuwait. Frankie Love of Singapore. Grace Pelias. Aloha Nevet. Cherry Lorono. Lady Ann Blanca. Maricar Yasay. Millie Stauffenberg. Diane Laborte. Nenita Osada of Japan. Michelle de la Cruz of Hong Kong. Donnie Bless TV. Princess Espanti. Abdon Family of Iloilo. Neri Sarelianos. Julie M. Baniti. Celeste Casal of Singapore. Meredith Castilla of Bahrain. Mary Ann Salandanan of Hermosa. Rebecca Beer of Germany Frankfurt. Maria Nelda Svensson of Norway. Rosalie Estrada of Maranding Lala, Lanao del Norte. Jane Adahar of Caloocan. Gina Contre of Pasay City. Beauty Abaro of America. Fe Dawson of Florida. Ninfa Bungay Data of Calbayog City, Samar. Hana Maria Estepa. Rosalie Season. Lors 25 Sagitan. Maraming salamat po sa laging pag-support nyo sa Dion Channel TV at Kalil TV. God bless and stay safe.